Minsan nang nagpasa ng resolusyon ang konseho para sa pagpapatayo ng isang maayos na katayan. Isinantabi daw ito ni Mayor. Yung resolution na ginawa ko, sinilb ng ating municipal mayor. Ang sabi nila, aasa na lang kami sa national funding. Bagamat nakasaad sa local government code na katungkulan ng munisipyo ang pagpapatayo ng isang katayan, hindi ito prioridad ni Mayor. Ang pagpapagawa ng palengke sa bayan at farm-to-market roads ang pinagtutuunan niya ng pansin. Umutang pa sa bangko ang lokal na pamahalaan para maipatayo ang ikatlong palengke sa Lingayen. Simulat sa pool, Lingayen ang itinalagang kabisera ng probinsya ng Pangasinan. Naukit sa kasaysay ng bayang ito nang gawing landing area ng puwersang Amerikano ang Lingayen Gulf papasok ng Northern Luzon para bawiin sa mga Hapon. Ipinagmamalaki rin ng Lingayen ang bagoong at isda nito. It's a coastal place, so it was really a flourishing town. Maraming eskwela dyan, and trade was relatively active. For the war, if I may recall, this is the only town which has the provincial high school. Malinis yan sa dagat, malinis. Mayroong branch ng Far Eastern University dito. Disiplinado ang mga eskwela at saka malinis yung mga surroundings. Iba na raw ang Lingayen ngayon, na pag-iwanan umano ang kabisera ng probinsya ng ibang bayan sa Pangasinan, tulad ng Dagupan, San Carlos, Urdaneta at Alaminos, na umasenso at naging syudad. It used to be a tourist spot. Pero what happens, it's not even in the tourism map. Mismong si Bishop Cruz ay naiinip sa pag-usad ng Lingayen, pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Kapag pinukus mong Lingayen per se, maaaring sabihin mong hindi siya develop as we would want to. Palagi ko nasasabi sa maraming tao, ang isang bayan, para malaman kung maunlad o hindi pa, titingnan ko kung meron itong mga standard McDonald's, Jollibee, Chowking, etc. etc. Recently, this last year, nagtatayo na doon. Kumbinsido si Bishop Cruz na madaling uunlad ang Lingayen kung ito ay pagtutuunan lamang ng tamang pansin. Lingayen has all the potentials for development. If only there'll be ventures of investments, and not only in order to employ people, but also to capitalize on the place, because the place is beautiful, ha? Tunay na nakabibighani ang Lingayen, pero kumupas ang ganda nito dahil sa sinasabing matinding problema ng bayan. Kalinisan, nagkalat na basura, marumi at masikip na palengke, wala o baradong drainage na dahilan ng pagbabaha. Sa wheat market, kasi wala tayong tubig. At yung kanal marumi. Kasi nakikita naman natin na pati yung comfort room, yung daluyan ng yung Puso Negro ay dumadaan mismo doon sa kanal, doon sa market, doon sa wheat market. Kahit daw ang tubig na inumin ay marumi. Yung Lingayen Water District kasi kung titignan mo siya, brownish siya, saka mayroong sumasamang dumi. Kinastahan noon ng Administrasyong Ramos ang kanyang probinsya. Pinaganda nito ang plaza at ilang lugar sa Lingayen. Pero tila napabayaan na ang mga ito. Look at the Capitol, matagal nang hindi na repainting yan, marumi. Look at the old Season Auditorium. Inayos yan ng tourism, inayos yan ng previous administration. Ngayon, wala na, marami nang sira-sira. Kung makapagrereklamo lamang ang estatwa, bumaba na marahil ang rebulto ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kinatatayuan sa plaza para ireklamo ang sala sa labat na tali sa kanyang harapan. Tuwing Sabado, ang Market Day sa Lingayen, ang monumento ng pambansang bayani ay pinalilibutan ng mga nagtitinda. Nabansag ang isa sa pinakamaruming bayan sa Pangasinan, ang Lingayen, kamakailan. Sa taunang Clean and Green Contest ng Department of the Interior and Local Government noong nakaraang taon, pang-18 ang Lingayen sa 20 bayan sa Pangasinan na kasali sa timpalak. Pinasyalan namin ang dump site ng Lingayen. Patungo itong Dumalandan.
Malapit din sa ilog ang tambakan ng basura, tulad ng katayan sa poblasyon.